Okay, mga kasama, may kumakalat na naman na video. Una, yung pulburong video, alam niyo yan, di ba? Meron naman kumakalat na may nag-upload daw na may pakete sa kamay sa ating Pangulong Bongbong Marcos na pinalalabas na inabutan ng illegal na droga. Isipin nyo, nagbabala na rito nga pala yung Malacanang, no? Isipin nyo yung deepfake, yung mga mukha na dinidikit sa katawan ng ibang tao, sa mukha ng may ibang katawan, ibig sabihin. Parang totoong-totoo. Ngayon, mag-iisip ka, kung totoo na naman yung inabutan, kunyari, doon sa ating Pangulong BBM na inabutan ng pakete na may sachet ng shabu, bakit doon gagawin, di ba? Pwede naman gawin sa Malacanang kung gugustuhin na nag-aabot. Tsaka aabotan mo, simpleng pakete, iaabot mo pa sa maraming tao. So, eto makikita nyo sa right side, left side. Ayun po yung babala, yung video na peke. No? Kumakalat naman niya sa social media, sa Facebook. Ngayon, mag-ingat po tayo dyan, maraming deepfake na ngayon. May mga sex scandal pa nga na nilagyan yung mukha ng babae. Isang kilala na dyan May Mendoza, si Aldab, si Ayadab, na biktima rin ng deepfake. Iba na po ang teknolohiya ngayon. Dating Senadora Attorney Laila de Lima, yung nag-speech siya, iniiba yung ibig sabihin niya, ini-splice yung sinasabi niya, nakasabot din daw siya sa illegal na droga. Kung panonorin niyo yung dating video, may kumakalat na gano'n, mga deepfake nga. Ginawa na yung dati ng mga pinagbibintangan, DDS, diehard supporter, allegedly, at nagawa nila noon yan sa sex video daw ni Atty. Laila de Lima. Ngayon, hindi pa ba tayo magtatanda sa ganyan? Isipin nyo kung nagagawa nila yan, anong gagawin nila pag nasa pwesto sila? Kung sino man yung nagpapakalat ng peking informasyon yun. Kaya sana po mag-shift tayo maigi. Bakit mag-aabutan sa maraming tao ng peking maliit na sachet ng droga, no? Sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi talaga sila mapaghintay kung sino man yan na nagbabalak sa pabagsakan ng gobyerno. Sana kasuhan na yan ng administrasyong Bongbong Marcos, NBI, mag-moto proprio na sila, mag-usana na imbestigahan yan, cybercrime, kung sino nagpapakalat ng paninira niya sa ating Pangulo. Bagamat hindi nga natin gusto ang Pangulo natin o gusto natin, huwag nating paniwalaan yung mga ganyang klaseng fake informasyon. Parang iniinsulto yung intelligence natin o yung katalinuhan o pag-iisip natin. Pero mag-aabutan kayo na siya sa maraming tao pa. Kung hindi ba mga loko-loko talaga. Tapos pulburong video o pumalpak din. Deepfake. Mag-ano na ho tayo. Matawag dito. Maging mapanuri ho tayo lalo sa social media ngayon. May mga, sabagay, hindi ako nagtataka, may mga tao na naniniwala sa mga kulto. Ewan ko ba, na real yun, na kulto. May magkasabi na siya daw yung anak ng Diyos, mga kalokohan talaga, no? So hanggang dito lang po muna yung vlog. Maging mapanuri tayo sa deepfake na yan, teknolohiya. Maraming pwedeng mabiktimanan. Pag ni-present mo naman sa korte yan, pag nasuri ng cybersecurity expert, lalabas na peke o edited pa rin yan. Kahit sabihin mo sobrang ganda kasi nga napagkakagawa, deepfake pa rin po yan. Mag-ingat po tayo talaga sa mga ganyang klase ng paninira. Wala na silang magawa, paninira nila. So yung pulburon video, mag-ano tayo dyan, magtanda na po tayo. Hanggang dito lang po muna yung vlog. Mag-iingat po sa deepfake sa social media. Pwede makasuhan ng gumagawa po na cybercrime po yan. At yung iba, kapag ginagamit yung teknolohiya na sa hindi maganda, pwedeng maging cyber libel, paninirang puri online. So hanggang dito lang po muna yung vlog. Maraming salamat po.